Mayong buntag kaninyong tanan mga kahigalaan nako diha sa Davao de Oro, diha sa Cebu City. O sa tanan nga mga Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumusta mga Lodi? Welcome sa ating YouTube channel, Bassbox TV. Kung ikaw ay bago sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa ating latest at upcoming videos. Tara na! Isa na naman pong panibagong pag-asa mga Lodi. Nandito na naman po tayo ngayon sa Manila Bay upang makapagbigay na naman sa inyo ng panibagong update patungkol dito ngayon sa ginagawa ng ating gobyerno sa pagrehab sa Manila Bay. Sa oras na ito mga Lodi ay dito po tayo ngayon sa Yachts Club na kung saan ating makikita at masaksihan ang mga iba't ibang mga yati na nandito ngayon nakaparada sa bahaging ito. Ayan, masisaksihan niyo po mga Lodi. So ito po mga Lodi ang Yachts Club na kung saan ay tila kapansin-pansin natin mga Lodi na malinis na ang bahaging ito. Hindi na po kagaya noong nakaraang mga taon na ang bahaging dito ay medyo maraming mga basura. Ayan, kung ikaw ay makapunta dito mga Lodi ay siguradong ma-appreciate mo talaga ang effort ng ating mahal na gobyerno. So sa bahaging ito mga Lodi, atin po ipasisilip din po sa inyo ang mga ginagawa ng ating mga construction workers dito. Sila po ay nagpatuloy pong nag-aayos sa bahaging ito. No, kitang-kita po natin mga Lodi na ang lahat ng mga vegan tiles ay naikabit na po nila sa bahaging ito. At dyan patuloy po silang gumagawa mga Lodi. Alam ko po meron ba po silang idagdag na ikabit ng mga vegan tiles pa yata sa bahaging iyan. So yun po mga Lodi ay tuloy-tuloy po na gumagawa sila sa paggagawa ng mga bakal. Ayan, ng mga aluminum yata yan. So tuloy-tuloy po ang ginagawa kahit Sunday mga Lodi. So ayan, ito po yung site nila na dyan na rin sila natutulog mga Lodi. So dyan rin sila gumagawa, nagkakating po ng mga bakal at iba-iba pang mga ginagawa nila patungkol sa tuloy-tuloy na pag-ayos mga Lodi sa bahaging yan. So pansin-pansin natin mga Lodi, ang mga hagdanan ng may vegan tiles ay mayroon na ring hawakan. Nung dati ay wala pa po, pero ngayon ating nakikita ay naikabit na po mga Lodi. So ayan po ang pinaka latest update natin sa araw na ito, araw po ng March 14, 2021, araw po ng linggo. So ayan po ang mga kagamitan mga Lodi. So sa baging ito mga Lodi, dito po tayo na naman sa bagong area na kung saan ay ating makikita ang mga dolomite sand. Dito po tayo ngayon sa tapat ng US Embassy. Ayan, so yung mga dolomite sand mga Lodi ay tinatabunan po ng mga tent. Ayan, kasi ngayon ay linggo, yung mga equipment ay hindi gumagalaw mga Lodi, ating mapapansin. So ayan, walang nagtatrabaho sa bahaging ito. Pero ayan mga Lodi, pansin-pansin na natin na malapad na po ang nalagyan ng mga dolomite sand sa bahaging iyon. So ayan, parang tila bulubundukin na ang mga dolomite sand na ating makikita sa ating video na ito. So ayan mga Lodi, kung ganyan kaganda, kung ganyan kalinis mga Lodi ang Manila Bay, nako, dadagsain po yan ng mga maraming tao, ng mamamayang Pilipino. So sa dulong-dulo yung mga Lodi, doon banda yung may coral ay may mga mapapansin nating mga taong naggagawa po kahit linggo. Tuloy-tuloy po ang kanilang pag-ayos, paggawa sa bahaging ito. Kahit hindi lahat ay nagtatrabaho kasi nga po ay linggo, meron po silang choice na kung silang magtrabaho o hindi. So ayan, makikita natin mga Lodi na
marami talaga ang supply ng mga buhangin na mga yung tinatawag natin na dolomite sand. Ika nga yung tinatawag din nating white sand. So ayan, no, naka-relax po ang mga equipment, no? Kasi nga po ay Sunday. So ang iba ay siguro umuwi sa kanilang mga pamilya, no? Kaya wala tayong makikita. Pero sa oras na ito mga lodi, kapansin-pansin ng isang backhoe ito ay tuloy-tuloy po siyang gumagawa, tuloy-tuloy po siyang ayos po, no? Yan, naayos po niya ang buhangin na yan, galing dyan, iikot po yan mga lodi. Ayan, no? Dandahan na po siya. Ayan, no? Hop. Yan, kinukuha niya ang buhangin yan at ililipat po yan sa ibang dako dito sa Manila Bay. Ayan, no? Iikot na po siya. Yan, umiikot po siya dito sa ating harapan. Ayan, hop, umiikot siya. Ayan, at ilalagay niya dito mga lodi. Yan, dyan niya itatambak ang buhangin na kanyang makukuha galing sa kabilang bahagi at ilagay dito. So ayan, no, ating makikita mga lodi ang puspusan na namang pag-ayos at paggawa dito sa araw na ito, araw po ng linggo sa buwan ng Marso sa taong 2021, no? Kapansin-pansin natin mga lodi ang ating mga mamamayang Pilipino, mga kaibigan na nandito ngayon upang saksihan ang mga kaganapan dito ngayon sa Manila Bay. Pati ang atong tupang mga bikers ay nandito na rin. Ayan, nakiki-Manila Bay na rin mga lodi. So ayan ang ating paikot sa ating video sa umagang ito para masilipin na rin ang mga kaganapan patungkol dito ngayon sa Manila Bay na kung saan ay tuloy-tuloy po ang pagpaayos at paggawa dito sa rehabilitasyon sa bahaging ito. Ayan mga lodi, no, ating napapansin na isang masipag ang ating backhoe operator, no? Kahit sa bahaging ito ay dalawa yan sila mga lodi, no? Sa isang dako ay meron din pong isang backhoe operator na nagawa at nag-ayos din. So ayan, tuloy-tuloy po ang kanilang pag-ayos mga lodi kahit ay Sunday. Siguro nagdidepende yan sa kanila kung sila ba ay tutuloy sa pagtrabaho o hindi, no? It's their choice. So ayan, ha, ating makikita yan mga lodi, no, sa ating video na yan, yung mga black gravel na yan mga lodi. Actually hindi yan white sand pa, no? Ayan ang mga tropang bikers natin na gumagala, dumadaan din paminsan-minsan dito. So ayan mga lodi, no, yan ay black sand gravel na kung saan ay itinatambak yan nila mga lodi sa bahaging yan. So sa ilalim yan mga lodi, yung dinaanan ng backhoe mga lodi, in the first place ay nilagyan po nila ng mga malalaking bato. At tapos na malagyan ng mga malaking bato, ay nilalagyan na naman nila, tinatambakan na naman nila ng black gravel. So ayan yung black gravel mga lodi, ngayon ay puspusan po na transfer, binubuhos sa bahaging yan. Pagkatapos yan mga lodi, kung galing dyan sa US Embassy papunta doon sa Yachts Club, no, kung ma-connect na ang paglalagay ng mga black gravel mga lodi, ay sigurado lalagyan na yan ng tinatawag na dolomite sand, yung tinatawag natin na white sand. So ang baybayin na yan parang gusto lang magbukha na siyang boulevard. Kaya nga tinatawag mga lodi na Rojas Boulevard, kasi boulevard. So merong magandang pasyalan o magandang daanan na maglakbay ang mga tao sa bahaging iyon. So yan, no, nakikita natin na puspusan pa rin kahit sa mga oras na ito, no. Ang oras po natin mga lodi ay mag 10 o'clock na po sa umaga, no. Ayan, no, kakanina po kapansin-pansin natin mga lodi na marami pong mga tao ang namamasyal, nanonood dito sa kaganapan dito sa bahaging ito mga lodi. Ayan, so tuloy-tuloy lang po sila mga lodi hanggang ito ay matapos. So marami pong mga katanungan mga lodi sa ating mga viewers, sa ating mga kaibigan, sa ating mga taga-subaybay sa ating YouTube channel Bassbox TV. Ang tanong nga po nila mga lodi, kayang matapos sa Duterte administration ang project na ito bago matapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Yan po ang mga tanong mga lodi na as of now ay hindi pa po natin kayang sagutin kasi hindi pa nga po tapos ang project na ito. So para sa akin mga lodi ay no comment po tayo dyan kung kaya bang matapos o hindi.
Pero kapansin-pansin naman, makikita naman natin mga lodi na araw-araw kahit Sunday ay tuloy-tuloy pa rin ang pagtatrabaho sa bahaging ito. So ayan, so ang mga kasagutan yan mga lodi, yan po ay atin lamang marinig sa Duterte administration kung ang bahaging ito ay matapos na talaga, yung tapos na talaga mga lodi. Pero based on my observation mga lodi, siguro naman kayang tapusin to sa Duterte administration bago matapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan po ang aking obserbasyon mga lodi. Kasi ilang buwan nga po ito nag-umpisa, pero ngayon ito na ngayon ang hitsura mga lodi, no? Kapansin-pansin natin na mas pinalakasan pa nila ang pag-aayos at paggawa dito sa bahaging ito, no? Kapansin-pansin yan mga lodi, no? Kapansin-pansin yan natin mga lodi. So, ayan, tuluyan na pong pumupunta sa ibang dako ang bakhong iyan mga lodi, no? Tuluyan na po siyang ayan, no? Ganyan pala mga lodi. Pero balik tayo sa ating pinag-usapan kanina mga lodi, kung matapos ba ang project nito bago matapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang sagot natin mga lodi ay wala po tayong sagot dyan, no? Mahirap naman sabihin nating matapos, at the end hindi pala matapos. So ayan, ang importante lang dyan mga lodi ay ating nakikita araw-araw na may gumagawa sa bahaging ito, particular dito sa Manila Bay. Alam ko po ay meron pa pong ibang project pa po ang ating mahal na Pangulo, yung tinatawag nila na Build Project, na kung saan nakalatag po dyan sa Luzon, Visayas at sa Mindanao. So kung inyo pong mapapansin mga lodi, doon sa Bureau of Immigration sa Intramuros, Manila, sa main office, meron pong isang malaking gusali doon, meron pong isang malaking tulay doon na itinayo ang ating mahal na Pangulo, no? Yun po mga lodi ay as of now ay still ongoing pa po ang pagtatrabaho ng mga construction workers, no? Kung mabisita nyo mga lodi, bisitahin nyo po, tingnan nyo po ang mga update din po doon sa project na yon, no? Yan po ay natatandaan ko po, nag-umpisa yun ay mga 2 years ago na. Patapos na rin din mga lodi. Medyo nauna pa yun kumpara dito sa Manila Bay, no? Pero ngayon, no, pansin natin mga lodi na gumagalaw talaga, no? Pinalakasan talaga ang paggawa sa mga build project ng ating mahal na Pangulo, President Rodrigo Roa Duterte. So, meron ding hindi natin maalis or hindi natin masisisi ang iba nating mga kaibigang mamamayang Pilipino mga lodi na pumasok sa kanilang mga utak na meron talaga silang mga panggamba. Ang sabi nga ng iba, parang sayang lang daw ang pira na ginastos ng gobyerno para sa pag-rehab dito sa Manila Bay. So ang sabi din nga ng iba mga lodi, meron ding marami ding nagsasabi na natutuwa sila sa pag-rehab ng ating gobyerno dito sa Manila Bay. Kasi for how many years na itong nakatingga mga lodi, wala man lang daw presidente na ayos, no, para sa rehabilitasyon sa Manila Bay. So ayan mga lodi, ganyan talaga ang mga mamamayang Pilipino, merong kanyang-kanyang mga opinion patungkol dito sa pag-rehab sa Manila Bay. So, ayan mga lodi, hindi naman lahat ng mga tao ay sumasang-ayon sa pag-rehab sa bahaging ito. Meron talagang yung tinatawag nating mga unfavor mga lodi sa pag-aayos sa ating mahal na gobyerno patungkol dito sa Manila Bay rehabilitasyon. Kahit nga ang ating mahal na Pangulo mga lodi ay meron na po siyang mga build project, pero hindi natin mapigilan na meron pa ring mga tao ang pumuna sa kanya. So yan po ay respect lang po natin kasi opinion nila din po yun mga lodi. So sa bagay ito mga lodi, no, ating ipasisilip at ipapakita sa inyo mga lodi ang tinatawag natin sa inyo palagi na bulubundoking buhangin dito sa Manila Bay. Ayan na po, parang misto lang taal na po mga lodi, no? Ayan na po, ayan na po.
So yun po, yun ang pinaka-importante mga Lodi, na kahit kung sino man ang makaupo sa or kung sino man ang manalo sa presidential election 2022, sana ay tapusin pa rin nila ang project na ito dito sa Manila Bay, no? Para naman hindi masayang ang naumpisahang project sa Duterte administration. So actually hindi lamang ito sa kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang record na ito. Record po ito ng buong sambayan ng Pilipino. Kasi pag natapos na to, yun nga ang palagi nating sinasabi sa inyong mga Lodi, ay maging center of attraction na po ito dito sa Metro Manila, ang Manila Bay. So ayan po mga Lodi, no? So yan pa pong patuloy pa pong ginagawa yung mga covered drainage na hindi pa totally na ikabit, pero ayan, ready na po ikabit mga Lodi. So abangan po natin sa linggong ito na matapos na ito. Yan, no, kapansin-pansin din mga Lodi na wala pa rin siyang mga vegan tiles. Wala pa talaga. So kasi iba talaga ang focus dito. So ang function naman sa barge na ito mga Lodi ay siya po ang minsan nagkukuha ng mga supply. So as of now, ang barge na ito, nandyan po ang isang backhoe, ay kumukuha po sila ng mga black gravel dyan sa dagat at kanila pong ikakarga yan sa barge at ipasok po sa sako at ilabas po nila mga Lodi. Siguro isa din yan sa kanilang itatambak sa bahaging ito, no? So kapansin-pansin yan natin mga Lodi, yan. So yan po yung ikabit mga Lodi dyan sa pipe, no, yung kulay black, yung nandun sa dulo, para masyaladong tumibay at mabigat pag ikabit na siya sa imbornal, no? Yung imbornal mga Lodi, no, take note, yan po ang daanan sa mga tubig galing po sa iba't ibang establishment dyan sa Maynila, sa hospital, sa restaurant, sa karinderya at iba't iba pang establishment na kanilang tubig na ginagamit ay dyan po dadaan mga Lodi. So yan po ang ilalagay sa mga imbornal kasi sa ating kinatayuan po ay meron po yung mga imbornal dyan mga Lodi. So para malinis, no? Kasi pangit naman mga Lodi pag ang galing po sa hospital, restaurant, sa hotel, galing sa mga CR nila ay kung dyan lang din ibubuga. So marumi pa rin ang tubig ng Manila Bay mga Lodi. Kaya nga nakahanap ang paraan ng ating gobyerno, lalong-lalo na ang ating mahal na Pangulo through the Duterte administration na makagawa sila ng magandang pamamaraan, no? Paano masolusyonan ang mga maruming tubig dito sa Manila Bay. So medyo mahaba-haba din po ito mga Lodi, yung pipe na ito, no? Hindi po natin exact na naisukat kung gaano siya kahaba, no? Yun, no? So dulong yun mga Lodi, yun po ang patuloy na mga gumagawa kahit po araw ng linggo. So yan po ang ating latest update sa umagang ito. Yan po mga Lodi, no? So salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pagsubaybay sa ating YouTube channel, Bassbox TV. Ulitin ko po, kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, Bassbox TV, subscribe na at i-click na rin ang ating notification bell para updated ka sa ating latest at upcoming videos. So ayan mga Lodi, no, mapapansin naman natin mga Lodi ang kabahaan nitong pipe na to, yung color black, no. At yun, no, makikita natin at kapansin-pansin din mga Lodi yung mga backhoe nagtatrabaho sa mga oras na ito, no. Yan po, no, yan po ang pipe, no, sobrang haba mga Lodi, no. Hindi natin maisukat ng tamang sukat kung gaano kahaba ang kanyang mga Lodi. So ayan po mga Lodi, no. Ayan po. So pupunta po tayo sa ibang dako dito sa Manila Bay. Ayan, nakikita natin mga Lodi na marami ang nagbabike, marami din ang nagja-jogging at marami din ang nag-walking. So ayan, no. Ayan. So ang ating mga tropang mga bikers, mega love shout out sa inyong lahat. Ayan.
So, pasyal-pasyal muna tayo mga lodi. Ayan, no? So, ayan po ang ating ngayon, latest update sa Marso 14, 2021. So, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta, no, sa mga Basbak supporters, no, sa ating mahal na asawa Ellen Grace Dio, kay nag-iisa nating anak Michael Grace Chilchel, no, pamangkin natin si IBG Carmen na tumutulong sa pag-alaga sa anak ni Basbaks. Big love shout out sa inyong lahat, no, lalong-lalo na rin sa ating mga kasamahan sa trabaho na mega love shout out sa inyo. So sabi nga nila mga lodi, ang February 14 daw ay sa February 14 lang. Pero ngayon ating makikita mga lodi na tuloy-tuloy pa rin ang araw ng mga puso dito sa Manila Bay. Ayan, nakikita nyo mga lodi, no, merong naglalakad na may naka-holding hands pa. Ayan. No, sabi nga nila mga lodi ay bawal daw. Pero hindi mo mapigilan dyan. Baka sobrang nagkainlaban yan. No? Kaya tuloy-tuloy ang yung tinatawag na araw ng mga puso. So ayan mga lodi, no, ang ating pinaka-latest update sa oras na ito dito ngayon sa Manila Bay. Sa ating mga kaibigan dyan na nandyan ngayon sa Hong Kong, kay Mrs. Kilog na sponsor po sa ating microphone. Thank you very much. Kay Ma'am Chari Kilog din na nandyan ngayon sa Canada. Thank you po sa patuloy na pagsuporta din sa ating YouTube channel Basbaks TV. Sa ating mga kaibigan dyan, sa ating mga tropa dyan sa Manila Vlog, no, kay Tropang Bar, kay Delbert's Vlog, kay Lintoy Marshall TV. No, sayang si Lintoy Marshall TV ay wala siya ngayon kasi sabi nga niya nung nakaraan may samba daw sila. So kahapon wala po tayo kasi may samba po tayo, no. Sabi nga po ng Bible, remember the Sabbath day to keep it holy, no. Kailangan gawin nating banal ang araw ng Sabado kasi holy po 'yan. So meron po tayong mga kaibigan na sa araw po ngayong linggo ay nagsasamba, but we all still respect their belief, no? Kasi may iba-iba naman tayong mga paniniwala mga lodi. Ang importante ay naalala natin ang ating Panginoong Diyos na siya po ang lumikha, ang gumawa sa atin. Siya po ang source of everything, no? Siya po, no, maalala natin siya mga lodi. So sabi nga po, no, palagi nating inulit-ulit dito sa ating live streaming na good news, bad news, only God knows. So ito mga lodi, ito yung mga dalawang malaking buhangin, imbornal dito. Yan. So sa ilalim yan mga lodi, may mga malaki dyan. Ngayon nga mga lodi, naamoy natin ang baho. Pero ginagawan po ng yan mga lodi, ginagawan po ng solusyon paano siya masolve mga lodi. So ayan po, no, ito, ayan, no. Sabi nga ng iba, si Duterte lang daw ang malakas. Ayan, no. Kasi mulang naupo si President Rodrigo Roa Duterte, ganyan na po ang Manila Bay. Yan, tila may mga kanyon na. So sa oras na ito mga lodi, ayan, makikita natin yung kasama natin mga vloggers. Nandito po sila, kumukuha po sila ng mga video para maibigay na rin sa ating mga kaibigan na hindi makapunta ngayon, particular dyan sa Visayas at sa Mindanao. Kahit nga po dito sa Luzon, Visayas, dito sa Luzon mga lodi, no, may mga kaibigan tayo na nandito sila pero hindi sila nakapasyal, hindi sila nakagala dito sa Manila Bay kasi lockdown po, no. Ayan, no, tingin-tingin lang kayo sa aming mga vlog. So ayan, no, yung mga mamamasyal ng mga kaibigan natin. So ayan, nandito po sila ngayon mga lodi, no. So ayan, no, partner, no, lalaki sa lalaki, babae sa babae, pero mga kaibigan yan, no. Mga tropa nating mga bikers dyan, no. Big love shout out sa inyong lahat, no. Kay Boss Yingsky Felix, kay Boss Jik Gumapak, sa lahat-lahat ng ating mga tropa. Ayan, no? Mega love shout out sa inyong lahat dyan. So thank you. Maraming salamat. So sa mga oras na ito mga lodi, dito ngayon sa bahaging ito, sa tapat po ng Malati Church, tapat po ng Aristocrat, ayan, nakikita natin ang daloy ng trapiko. Ayan, medyo hindi siya traffic. So ayan mga lodi, no, ang mga equipment, mga ginagawa nila patungkol dito sa mga malalaking equipment sa bahaging ito. So kapansin-pansin natin mga lodi na tila tuloy-tuloy pa rin ang pag-aayos. Noong nakarang araw mga lodi, kanila pong ginagawa na sinisiminto po ang bahaging ito. Ayan, sinasimentado na po at inaantay na po kung tuyong-tuyo ng bahagi yan at uumpisahan na po nila mga lodi. So thank you po mga lodi sa patuloy na pagsubaybay sa ating YouTube channel Basbaks TV. Ulitin ko po, kung ikaw ay hindi pa nagpag-subscribe, subscribe na
at i-click na rin ang ating notification bell para updated ka sa ating latest at upcoming videos. Tara na! Ayan, salamat po sa lahat na sumusuporta sa ating YouTube channel, Basbags TV, sa mga sponsors, sa ating mga friend, sa ating kasamahan sa mga vlog, at sa mga bikers. Maraming salamat. Maraming salamat po! At yan po ang ating video ngayong araw. Don't forget to like, share, and follow at mag-iwan ng comments. Hanggang sa muli!